Maraming Pilipino ang nahuhulog sa paulit-ulit na cycle ng utang, mula sa pang-araw-araw na gastos hanggang sa mga okasyong hindi maiwasan. Pero ang tanong, paano nga ba natin mapuputol ang cycle na ito at makakawala sa bitag ng utang? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga ugat ng problema, ang mga practical na solution, at ang mga bagong ugali na magdadala sa atin sa tunay na financial freedom. Siguraduhin mong tapusin ang video dahil sa dulo, ibabahagi ko ang pinakamahalagang aral na magbabago ng pananaw mo sa pera at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Chapter 1. Ang Survival Mode Psychology, The Root Cause. Ang utang sa Pilipinas ay hindi lang simpleng pera na hiniram, kundi isang ugali na naging bahagi na ng ating kultura. Maraming pamilya ang nakasanayan na ang utang muna bago sahod, at ito ay may malalim na ugat sa tinatawag na survival mode psychology. Kapag ang sahod ay kulang, ang instinct ng tao ay maghanap ng paraan para makatawid, at madalas ang pinakamabilis na solusyon ay mangutang. Kung iisipin, bakit nga ba normal na sa atin ang pangungutang? Ang sagot ay nakaugat sa kasaysayan at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Noon pa man, bago pa dumating ang mga bangko at credit cards, ang mga komunidad sa Pilipinas ay umaasa sa isa't isa. Ang konsepto ng utang na loob ay naging moral na obligasyon, kaya't kapag may nangangailangan, natural na magpahiram, at kapag ikaw naman ang nangangailangan, natural na mangutang. Ang problema, ang ganitong sistema ay nagiging cycle na paulit-ulit, lalo na kung ang sahod ay hindi sapat para sa lahat ng gastusin. Ang utang ay nagiging lifeline, pero sa katagalan, nagiging bitag na mahirap takasan. Dito pumapasok ang malaking pagkakaiba ng needs at wants. Ang needs ay mga bagay na hindi natin kayang mabuhay nang wala: pagkain, tubig, kuryente, gamot, pamasahe. Ang wants naman ay mga bagay na hindi naman kailangan para mabuhay, pero gusto natin para magmukhang okay sa mata ng iba. Sa kultura ng pakitang tao, madalas nalilito ang tao sa dalawa. Bumibili ng bagong cellphone kahit may utang pa sa kuryente. Nag-o-order ng mamahaling pagkain para lang makasabay sa barkada. O nagsho-shopping online para lang hindi mapag-iwanan. Ang ugat ng problema ay hindi lang kakulangan ng pera, kundi ang pressure na magmukhang maayos kahit hindi naman kaya. Ang pakitang tao culture ay nagiging gasolina ng utang cycle dahil inuuna ang wants kaysa sa needs. Isang halimbawa nito ay ang online shopping. Maraming Pilipino ang natutuksong mag-checkout agad sa Shopee o Lazada dahil sa flash sale o free shipping voucher. Ang tawag dito sa psychology ay present bias. Mas binibigyang halaga ang immediate reward kaysa sa future consequence. Ang saya ng pagbili ngayon ay mas matimbang kaysa sa stress ng pagbabayad bukas. Kaya't kahit wala pang sahod, kahit kulang ang budget, napipilitang mag-utang para lang makuha ang gusto. Ang ganitong mindset ay nagpapalalim ng cycle ng utang dahil inuuna ang wants kaysa sa tunay na needs. Ngayon, paano natin mapipigilan ang ganitong ugali? Dito papasok ang isang practical na strategy na tinatawag na 24-hour cooling rule. Simple lang ito. Kapag may gusto kang bilhin online, huwag agad mag-check out. I-save mo muna sa cart at hintayin ang 24 hours bago magdesisyon. Sa loob ng 24 hours na yun, tanungin ang sarili, kailangan ko ba talaga ito? Makakatulong ba ito sa pang-araw-araw na buhay ko? O gusto ko lang dahil nakikita ko sa iba? Madalas, kapag lumipas na ang 24 hours, mawawala na ang excitement at makikita mong hindi mo naman talaga kailangan. Ang rule na ito ay epektibong paraan para pigilan ang impulse buying, at sa katagalan, makakatulong ito para hindi lumala ang utang. Isipin natin ang isang karaniwang sitwasyon. Isang empleyado sa Maynila, kakasahod lang ng 10,000 piso. Sa unang araw, bayad agad sa renta, kuryente, tubig,
pamasahe, at pagkain. Halos wala nang natira. Biglang may nakita siyang sale sa Lazada. Buy one take one na sapatos. Ang instinct ay bilhin agad kahit wala ng budget. Kapag ginamit ang 24-hour cooling rule, mapapaisip siya. May sapatos pa naman ako, hindi ko kailangan ng bago. Sa halip na mag-utang para lang makasabay sa sale, nakatipid siya at naiwasan ang dagdag na utang. Ang simpleng disiplina na yun ay malaking hakbang para maputol ang cycle. Ang survival mode psychology ay hindi masama sa sarili nito. Natural sa tao na maghanap ng paraan para mabuhay. Pero kapag ang survival mode ay palaging nakatali sa utang, nagiging generational trait ito. Ang mga anak nakikita ang magulang na laging nangungutang, kaya't sa paglaki nila, normal na rin sa kanila ang utang. Ang resulta, paulit-ulit na cycle na hindi natatapos. Ang solusyon ay hindi lang financial literacy, kundi mindset shift. Kailangan matutunan ng bawat pamilya ang malinaw na pagkakaiba ng needs at wants at matutong kontrolin ang impulse buying. Ang 24-hour cooling rule ay isang maliit pero makapangyarihang hakbang para simulan ang pagbabago. Kung tutuusin, ang utang ay hindi kaaway. Sa tamang paggamit, maaari itong maging tulay para makatawid sa emergency. Pero kapag ang utang ay naging default solution sa lahat ng bagay, nagiging bitag ito. Ang tunay na kalayaan sa pera ay nagsisimula sa disiplina. Ang kakayahang sabihin na hindi ko kailangan ito ngayon at mas mahalaga ang kinabukasan kaysa sa pansamantalang saya. Kapag natutunan natin ang ganitong mindset, unti-unti nating mapuputol ang cycle ng utang at makakagawa ng mas matibay na financial foundation para sa susunod na henerasyon. Chapter 2. Ang bitag ng pa-birthday at pa-fiesta. Social pressure. Sa Pilipinas, ang mga okasyon tulad ng birthday, fiesta, at kahit simpleng handaan ay madalas nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang napapabaon sa utang. Ang ugat nito ay ang kultura ng hiya. Ang pakiramdam na nakakahiya kung hindi makikisabay sa kapitbahay o kamag-anak. Kapag may nagbe-birthday, parang obligasyon na maghanda ng bongga. Kapag fiesta, parang kasalanan kung hindi magpakain ng marami. Ang problema, kahit walang sapat na budget, pinipilit pa rin at ang resulta ay utang. Kung tutuusin, hindi naman masama ang pagdiriwang. Ang mga okasyon ay bahagi ng ating kultura at nagbibigay ng saya sa pamilya at komunidad. Pero nagiging bitag ito kapag ang handaan ay hindi na base sa kakayahan, kundi sa pressure ng pakitang tao. Maraming Pilipino ang naniniwala na mas mabuti ng mangutang kaysa mapahiya. Kaya kahit kulang ang pera, bibili ng lechon, magpapakain ng buong barangay, o magbibigay ng regalo na hindi naman kaya. Ang maling akala ay kailangan magpakitang gilas para hindi mapag-usapan. Pero sa katotohanan, ang mga utang na nabuo dahil sa social pressure ay mas mabigat kaysa sa hiya na iniwasan. Isang halimbawa, isang pamilya na may sahod na 15,000 pesos kada buwan. Sakto lang ang kita para sa renta, kuryente, tubig, pagkain, at pamasahe. Dumating ang birthday ng anak. Ang kapitbahay naghanda ng malaking party, may catering, may sound system. Ang magulang dahil sa hiya napilitang mangutang ng 5,000 piso para makapagpa-party din. Sa unang tingin, masaya ang bata, masaya ang bisita. Pero pagkatapos ng kasiyahan, naiwan ang magulang na may dagdag na utang na kailangang bayaran sa susunod na sahod. Ang saya ng isang araw ay kapalit ng stress ng ilang buwan. Dito pumapasok ang konsepto ng social boundaries. Hindi lahat ng imbitasyon ay kailangan tanggapin. At hindi lahat ng okasyon ay kailangan gastusan ng sobra. Ang tunay na disiplina sa pera ay ang kakayahang humindi nang hindi nakakasakit ng damdamin. Paano ito gagawin? Simple lang. Maging malinaw sa iyong priorities. Kapag may humihingi ng pautang o nag-aaya ng gastos na hindi kaya, gamitin ang script na ito.
Nakabudget na ang pera ko para sa pangarap ko, pasensya na. Ang linyang ito ay magalang, diretso, at nagpapakita na may direksyon ang iyong pera. Hindi ito bastos, hindi ito pag-iwas, kundi pagpapakita ng respeto sa sarili at sa pangarap na hinahabol. Ang social boundaries ay hindi lang tungkol sa pagtanggi. Ito rin ay tungkol sa tamang pagpaplano. Kung alam mong may birthday o fiesta na paparating, maglaan ng maliit na budget na kaya mong gastusin nang hindi mangungutang. Halimbawa, imbes na maghanda ng malaking handaan, maghanda ng simpleng pagkain para sa pamilya. Ang mahalaga ay ang pagdiriwang, hindi ang laki ng gastos. Kung may kamag-anak na nag-aaya ng magastos na lakad, pwede mong sabihin, "Next time na lang, nag-iipon ako ngayon." Sa ganitong paraan, hindi mo sinisira ang relasyon, pero pinapakita mo na may disiplina ka sa pera. Ang hiya ay natural na emotion, pero hindi dapat ito ang magdikta ng ating financial decisions. Ang tunay na hiya ay kapag hindi mo nabayaran ang utang, kapag napahiya ka sa pinagkakautangan, at kapag naapektuhan ang pamilya mo dahil sa maling desisyon. Mas mabuti nang humindi sa gastos ngayon kaysa magdusa sa utang bukas. Ang pagset ng social boundaries ay hindi pagiging madamot, kundi pagiging responsable. Kapag natutunan natin ang ganitong mindset, unti-unti nating mapuputol ang cycle ng utang na dulot ng social pressure. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa laki ng handaan, kundi sa tibay ng relasyon at sa peace of mind na dala ng financial freedom. Ang simpleng script na nakabudget na ang pera ko para sa pangarap ko, pasensya na, ay maaaring maliit na hakbang, pero ito ang simula ng malaking pagbabago. Sa bawat pagtanggi sa hindi kayang gastos, mas lumalapit tayo sa pangarap na debt-free na buhay. Ang bitag ng pa-birthday at pa-fiesta ay hindi kailangang maging kapalaran natin. Kapag natutunan nating kontrolin ang hiya at maglagay ng malinaw na social boundaries, makakawala tayo sa utang at makakagawa ng mas matibay na financial foundation para sa ating pamilya. Chapter 3: Paglilinis ng Financial Kalat, The Inventory. Maraming Pilipino ang natatakot humarap sa kanilang mga resibo, billing statements, at statement of accounts. Natural ito dahil sa dami ng bayarin, parang mas madali na lang umiwas kaysa makita kung gaano kalalim ang hukay ng utang. Pero ang katotohanan, hindi ka makakaalis sa utang kung hindi mo alam ang eksaktong laki ng problema. Ang unang hakbang sa paglilinis ng financial kalat ay ang inventory, ang malinaw na paglista ng lahat ng utang, kahit gaano kaliit o gaano kabigat. Isipin mo ang isang bahay na puno ng kalat. Kapag hindi mo nilista kung ano ang dapat itapon, ayusin, o itabi, hindi mo makikita ang totoong espasyo. Ganon din sa pera. Kapag hindi mo nilista ang lahat ng utang, hindi mo makikita kung saan ka magsisimula. Ang takot na humarap sa resibo ay parang takot na buksan ang aparador na puno ng kalat. Pero kapag binuksan mo na, doon mo lang makikita kung paano mo ito lilinisin. Ang unang hakbang ay simpleng papel at ballpen. Isulat lahat ng utang mo, credit card, personal loan, utang sa kaibigan, utang sa 5 hanggang 6, pati na rin yung maliit na utang sa tindahan. Isama ang halaga, due date, at interest rate kung meron. Huwag kang matakot kung mahaba ang listahan. Ang mahalaga ay malinaw na nakikita mo na ngayon ang buong larawan. Kapag nakalista na, mas madali nang gumawa ng plano. Ngayon, paano mo sisimulan ang pagbabayad? May 2 kilalang strategy: debt snowball at debt avalanche. Ang debt snowball ay pagbabayad muna ng pinakamaliit na utang. Halimbawa, may utang ka ng 1,000 pesos sa tindahan, 5,000 pesos sa kaibigan, at 20,000 pesos sa credit card. Sa snowball method, uunahin mo ang 1,000 piso. Kapag nabayaran mo ito, may psychological win ka. Parang nakatapos ng isang level sa laro. Ang pakiramdam na may natapos ako ay nagbibigay ng momentum para ipagpatuloy ang pagbabayad ng mas malalaking utang. Samantala, ang debt avalanche ay pagbabayad muna ng utang
na may pinakamataas na interest. Halimbawa, kung ang credit card mo ay may 20% interest, iyon ang uunahin mo kahit malaki ang halaga. Ang logic dito ay mas makakatipid ka sa interest sa long run. Mas mabigat sa simula, pero mas mabilis mong mapapababa ang kabuuang gastos sa interest. Parehong epektibo ang dalawang method. Depende sa personality at situation mo. Kung ikaw ay madaling ma-discourage, mas bagay ang debt snowball dahil nagbibigay ito ng mabilis na psychological win. Kung ikaw naman ay mas logical at kayang tiisin ang bigat ng malaking utang, mas bagay ang debt avalanche dahil mas makakatipid ka sa interes. Ang mahalaga ay pumili ng strategy na kaya mong sundan ng tuloy-tuloy. Isang halimbawa, si Ana, isang call center agent, may 3 utang, 2,000 pesos sa tindahan, 7,000 pesos sa kaibigan, at 15,000 pesos sa credit card na may 18% interest. Kapag ginamit niya ang debt snowball, uunahin niya ang 2,000 pesos. Pagkatapos ang 7,000 pesos. Kapag nabayaran na ang dalawa, mas may confidence na siyang harapin ang 15,000 pesos. Kapag ginamit naman niya ang debt avalanche, uunahin niya agad ang 15,000 pesos dahil ito ang may pinakamataas na interest. Mas mabigat sa simula, pero mas makakatipid siya sa kabuuang gastos. Ang paglilinis ng financial kalat ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mindset. Kapag nakalista na ang lahat ng utang, nawawala ang takot at napapalitan ng clarity. Ang resibo at the statement of accounts ay hindi kaaway, kundi gabay. Ang bawat utang na nakasulat ay isang hakbang na pwede mong tapakan para makaalis sa hukay. Ang sikreto ay consistency. Kahit maliit lang ang kaya mong bayaran kada buwan, basta tuloy-tuloy, makikita mo ang progreso. Ang mahalaga ay hindi ka na umiwas. Kapag natutunan mong harapin ang financial kalat, mas madali mong makikita ang daan palabas ng utang. Ang inventory ay parang flashlight sa madilim na kwarto. Kapag binuksan mo, makikita mo kung saan ka dadaan. Ang paglilinis ng financial kalat ay simula ng financial freedom. Kapag natutunan mong harapin ang resibo, gamitin ang tamang strategy, at magpatuloy ng walang iwas, unti-unti mong mapuputol ang cycle ng utang. Ang hukay ay hindi na kasing lalim kapag may malinaw kang plano at disiplina. Chapter 4, Pagbuo ng Invisible Wall, Emergency Fund laban sa ipon. Sa bawat pamilyang Pilipino, ang salitang ipon ay parang simbolo ng pag-asa. Kapag may naitatabi kahit kaunti, pakiramdam natin ay may seguridad na. Pero ang malaking pagkakamali ng marami ay iniisip na sapat na ang ipon, kahit wala pang emergency fund. Ang totoo, ang ipon ay madalas nauubos sa mga plano, pang tuition, pang down payment, pang negosyo, at kapag dumating ang biglaang gastos tulad ng pagkakasakit o aksidente, wala nang buffer. Ang resulta, utang na naman. Ang invisible wall na tinutukoy natin ay ang emergency fund. Ito ang pader na pumipigil sa utang na pumasok sa buhay natin tuwing may hindi inaasahang pangyayari. Kapag may nagkasakit sa pamilya, kapag nasira ang motor na ginagamit sa trabaho, o kapag biglang may kailangang bayaran sa eskwela, ang emergency fund ang sasalo. Kung wala nito, ang unang takbuhan ay ang 5 hanggang 6, credit card o pangungutang sa kamag-anak. Kaya't kahit may ipon, kung wala kang emergency fund, parang bahay na walang bubong. Konting ulan lang, basa ka na agad. Isipin natin ang isang karaniwang sitwasyon. Si Mang Tonyo, isang jeepney driver, may naipon na 10,000 piso para sa pangarap na maliit na sari-sari store. Biglang nagkasakit ang anak at kailangan ng gamot na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Dahil ayaw galawin ang ipon na nakalaan para sa negosyo, napilitan siyang mangutang sa 5 hanggang 6. Ang interes ay mabigat at sa kalaunan, mas malaki pa ang nabayaran kaysa sa halaga ng gamot. Kung may emergency fund si Mang Tonyo, hindi na sana siya napilitang mangutang. Dito pumapasok ang practical na strategy, ang 10-20-70 rule. Simple lang ang formula. 10% ng kita ay para sa tithes o charity,
20% ay para sa savings at investments, at 70% ay para sa expenses. Sa 20% na savings, hatiin mo ito. Unahin ang emergency fund bago ang ibang ipon. Ang goal ay magkaroon ng starter emergency fund na 1,000 pesos. Oo, maliit lang ito sa simula pero malaking tulong na kapag may biglaang gastos. Imbes na tumakbo agad sa utang, may buffer ka na. Kapag naabot mo na ang 1,000 piso, dagdagan pa hanggang maging 1 buwan ng iyong basic expenses. Kung ang buwanang gastusin mo ay 15,000 piso, ang target ay magkaroon ng 15,000 pesos na emergency fund. Sa kalaunan, palakihin pa ito hanggang 3 to 6 months ng expenses. Ang ganitong buffer ay nagbibigay ng peace of mind. Kapag may emergency, hindi ka na agad mag-aalala kung saan kukuha ng pera. Ang emergency fund ay hindi dapat galawin para sa wants. Hindi ito para sa bagong cellphone, bagong damit o gala. Ito ay para lang sa tunay na emergencies, pagkakasakit, aksidente, o biglaang pagkawala ng trabaho. Ang disiplina dito ay mahalaga. Kapag natutunan mong ihiwalay ang emergency fund sa ipon, mas magiging matatag ang iyong financial foundation. Isang halimbawa, si Liza, isang call center agent, kumikita ng 20,000 pesos kada buwan. Gumamit siya ng 10-20-70 rule. 2,000 pesos ay para sa tithes, 4,000 pesos ay para sa savings, at 14,000 pesos ay para sa expenses. Sa 4,000 pesos na savings, naglaan siya ng 1,000 pesos para sa starter emergency fund. Sa loob ng 4 na buwan, nakabuo siya ng 4,000 pesos na buffer. Nang biglang nagkasakit ang nanay niya, hindi na siya nangutang. Ginamit niya ang emergency fund at pagkatapos ng emergency, unti-unti niyang binuo ulit ang pondo. Ang simpleng disiplina na iyon ay nagligtas sa kanya sa cycle ng utang. Ang invisible wall na ito ay hindi nakikita, pero ramdam mo ang protection. Kapag may emergency fund, hindi ka na madaling matitinag ng problema. Ang ipon ay para sa pangarap, pero ang emergency fund ay para sa protection. Kapag magkasama ang dalawa, mas matibay ang iyong financial foundation. Ang utang ay madalas resulta ng kawalan ng buffer. Kapag natutunan mong magtayo ng invisible wall sa pamamagitan ng emergency fund, mas magiging handa ka sa anumang pagsubok. Ang 10-20-70 rule at ang 1,000 pesos starter emergency fund ay simpleng hakbang, pero ito ang simula ng mas matatag na buhay na hindi na agad natitinag ng utang. Ang tunay na kalayaan sa pera ay nagsisimula sa proteksyon bago pangarap. Chapter 5. Skill Stacking. Higit pa sa pagtitipid. Income Growth. Kapag ang sahod ay sapat lang sa pamasahe, pagkain, at kaunting bills, wala nang natitirang buffer. Ang tawag dito ay poverty trap, isang sitwasyon kung saan kahit anong tipid ang gawin, kulang pa rin. At kapag kulang, ang utang ang sumasalo. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang paulit-ulit na nababaon sa utang. Ang solusyon ay hindi lang pagtitipid, kundi pagdagdag ng income. Kailangan lumaki ang pasok ng pera para may pambayad sa utang at may matirang ipon. Kung iisipin, ang sahod ay parang tubig na dumadaloy sa gripo. Kung maliit ang bukal, kahit anong tipid ang gawin, mauubos pa rin. Pero kung dadagdagan ang bukal, mas maraming tubig ang dadaloy at mas maraming mapupuno. Ganoon din sa pera. Hindi sapat na magtipid lang, kailangan dagdagan ang pagkukunan. Dito pumapasok ang konsepto ng skill stacking, ang paggamit ng mga kasanayan na meron ka para kumita ng extra income. Isang halimbawa, si Carlo, isang empleyado na kumikita ng 12,000 pesos kada buwan. Sakto lang ang sahod niya sa renta, pamasahe, at pagkain. Kapag may biglaang gastos, napipilitan siyang mangutang. Pero natutunan niyang gamitin ang skill stacking. Marunong siyang magluto, kaya tuwing weekend, gumagawa siya ng homemade burger at binebenta sa kapitbahay. Sa loob ng isang buwan, kumikita siya ng additional 3,000 pesos
Ang extra income na yon ay diretso niyang ginagamit pambayad ng utang. Unti-unti, nabawasan ang utang niya at nagkaroon pa siya ng confidence na kaya niyang kumita ng higit sa sahod. Ngayon, paano mo sisimulan ang skill stacking? Maglista ng 3 skills na kaya mong i-monetize. Hindi kailangan ng malaking puhunan, ang kailangan ay disiplina at creativity. Una, online selling. Kung marunong kang maghanap ng murang suppliers, pwede kang magbenta ng damit, accessories, o kahit food items sa Shopee, Lazada, o Facebook Marketplace. Ang puhunan ay maliit, pero kung consistent, pwede itong maging steady side hustle. Pangalawa, freelancing. Kung marunong ka sa basic computer skills, pwede kang mag-offer ng data entry, social media management, o graphic design sa platforms tulad ng Upwork o Fiverr. Kahit part-time lang, may dagdag na kita na diretso pambayad ng utang. Pangatlo, pagluluto. Kung mahilig ka sa kusina, pwede kang magbenta ng ulam, kakanin, o snacks sa kapitbahay o opisina. Ang pagkain ay laging may demand, kaya't siguradong may bibili. Ang 3 skills na ito ay hindi lang dagdag income, kundi stepping stone para makawala sa poverty trap. Kapag may side hustle, hindi na agad utang ang sasalo sa biglaang gastos. Ang extra income ay nagiging shield laban sa cycle ng utang. Isipin natin ang isang senaryo. Si Maria, isang single mom, kumikita ng 10,000 pesos kada buwan. May utang siyang 5,000 pesos sa credit card. Gumamit siya ng skill stacking. Nagbenta siya ng lumpia sa opisina tuwing lunch break. Sa loob ng 2 buwan, kumita siya ng additional 4,000 pesos. Ang kita ay diretso niyang ipinambayad sa utang. Sa 3 buwan, halos wala na siyang utang. Ang simpleng skill na pagluluto ay naging tulay para makawala sa poverty trap. Ang poverty trap ay parang hukay na paulit-ulit mong binabagsakan. Ang tipid ay parang lubid na humihila sa iyo pataas. Pero kung mahina ang lubid, babagsak ka pa rin. Ang skill stacking ay parang dagdag na lubid na mas matibay, mas makakapit, at mas makakaahon. Kapag natutunan mong gamitin ang skills mo para kumita, mas mabilis kang makakalabas sa cycle ng utang. Hindi sapat ang magtipid. Ang tunay na solusyon ay income growth. Kapag natutunan mong maglista ng 3 skills na kaya mong i-monetize, magkakaroon ka ng side hustle na diretso pambayad ng utang. Ang poverty trap ay hindi permanente. Kapag may dagdag na income, mas may pag-asa na makawala sa cycle ng utang at makapagsimula ng mas matatag na financial journey. Chapter 6: Rewiring the Investment Brain, Building Wealth. Kapag wala ng utang, saan napupunta ang pera? Kapag natapos na ang laban sa utang, ang tanong ay, saan napupunta ang pera? Dito napapasok ang rewiring ng investment brain. Ang mindset na dati ay nakatali sa pagiging borrower, laging humihiram, laging umaasa, ay kailangang lumipat tungo sa pagiging owner o investor. Ang ibig sabihin nito, imbes na ang pera ay palaging lumalabas para bayaran ang utang o hulugan ng gadgets, ang pera ay magsisimulang magtrabaho para sa iyo. Maraming Pilipino ang sanay sa hulugan. Kada buwan, nagbabayad ng 1,000 piso para sa cellphone o 2,000 piso para sa motor. Ang pakiramdam ay nakakaangat dahil may bagong gamit, pero sa katotohanan, ang pera ay nauubos sa bagay na mabilis bumababa ang value. Ang cellphone na binili ngayon, after 2 years, luma na. Ang motor, kailangan ng maintenance. Ang gadgets, kahit gaano kaganda, hindi nagdadala ng pera pabalik. Ang mindset na ito ay tinatawag na consumer brain. Laging nakatuon sa pagbili ng bagay na nakikita, pero hindi nakikita ang future value. Ang investment brain ay kabaligtaran. Kapag nag-rewire ka ng mindset, ang 1,000 piso
na dati ay napupunta sa hulugan ng cellphone, ngayon ay napupunta sa investment. Ang pera ay hindi na nauubos kundi lumalago. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay compound interest. Simple lang ang konsepto, ang pera na ini-invest mo ay kumikita ng interest at ang interest na iyon ay nagiging bagong puhunan na kumikita ulit ng interest. Parang snowball na lumalaki habang gumugulong. Isipin natin ang isang practical na scenario. Kung mag-i-invest ka ng 500 pesos kada buwan sa Pag-ibig MP2 o sa isang index fund, sa loob ng 10 years, hindi lang 500 pesos kada buwan ang makikita mo. Ang pera ay lalaki dahil sa compound interest. Halimbawa, kung ang average return ay 7% kada taon, ang 500 pesos monthly ay pwedeng maging higit sa 80,000 pesos after 10 years. Kung ipagpapatuloy mo pa ito hanggang 20 years, lalampas na ito sa 200,000 pesos. Ang maliit na halaga na dati ay napupunta sa hulugan ng gadgets, ngayon ay nagiging puhunan na lumalaki ng kusa. Kung ikukumpara, ang hulugan ng cellphone na 1,000 pesos kada buwan sa loob ng 2 years ay nagiging 24,000 piso. Pagkatapos ng 2 taon, may cellphone ka na luma na at wala ng value. Pero ang 500 piso kada buwan sa investment, kahit maliit, ay lumalaki ng tuloy-tuloy. Ang cellphone ay depreciating asset habang ang investment ay appreciating asset. Ang cellphone ay gastos, ang investment ay puhunan. Ang rewiring ng investment brain ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mindset. Kapag natutunan mong ilipat ang focus mula sa wants tungo sa future growth, mas makikita mo ang tunay na halaga ng disiplina. Ang 500 pesos na ini-invest ay hindi lang pera, kundi simbolo ng pagbabago ng ugali mula sa pagiging borrower tungo sa pagiging owner. Isang halimbawa, si June, isang empleyado na dati ay laging may hulugan. Kada taon, bagong cellphone, bagong motor, bagong appliances. Pero dumating ang punto na napagod siya sa cycle ng utang. Nagdesisyon siyang mag-invest ng 500 pesos kada buwan sa Pag-ibig MP2. Sa loob ng 5 taon, nakabuo siya ng higit sa 35,000 pesos. Ang pera ay hindi lang lumago, kundi nagbigay sa kanya ng confidence na kaya niyang maging investor. Ang dating borrower, ngayon ay owner. Ang compound interest ay parang invisible worker. Habang natutulog ka, habang nagtatrabaho ka, habang naglalakad ka, ang pera mo ay kumikita. Hindi mo kailangan bantayan araw-araw, basta consistent ka sa pag-invest. Ang sikreto ay consistency at patience. Hindi ito instant gratification tulad ng gadgets, pero sa long run, mas malakas ang epekto. Kapag natutunan mong i-rewire ang investment brain, ang pera ay hindi na magiging kaaway, kundi kakampi. Ang 500 pesos monthly sa investment ay mas malakas kaysa sa kahit anong hulugan ng gadgets dahil ito ay lumalaki, nagbubunga, at nagbibigay ng tunay na financial freedom. Ang paglipat mula sa pagiging borrower tungo sa pagiging owner ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbabago ng ugali at pananaw. Kapag natutunan mo ito, mas makikita mo na ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng gamit, kundi sa kakayahang palaguin ang pera para sa kinabukasan. Chapter 7. Ang panata ng bagong ugali, sustainability. Ang tunay na pagbabago sa pera ay hindi lang tungkol sa income o sa laki ng sahod. Ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng kinikita, kundi sa disiplina ng paggastos. Maraming tao ang may malaking sahod pero laging kapos dahil walang kontrol sa kanilang ugali sa pera. Samantalang may mga tao na maliit lang ang kita pero nakakaipon, nakakapag-invest at nakakaahon sa utang. Ang sikreto ay hindi sa laki ng sweldo, kundi sa ugali na paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Kapag natutunan mong kontrolin ang paggastos, hindi ka na alipin ng utang. Ang disiplina ay parang kalamnan. Kapag palaging ginagamit, lumalakas. Kapag palaging pinapabayaan, nanghihina.
Kaya't ang panata ng bagong ugali ay tungkol sa character transformation. Hindi ito instant, kundi proseso. Ang bawat araw na pinipili mong huwag gumastos sa wants, bawat araw na inuuna mo ang ipon kaysa sa luho, ay hakbang papunta sa mas matibay na kinabukasan. Isipin natin ang isang empleyado na kumikita ng 15,000 pesos kada buwan. Kung wala siyang disiplina, mabilis mauubos ang sahod sa gadgets, kainan, at luho. Pero kung may disiplina, kaya niyang hatiin ang sahod ayon sa plano, maglaan para sa ipon, at magtayo ng emergency fund. Ang disiplina ang nagdidikta kung saan pupunta ang pera, hindi ang tukso ng pakitang tao o ang pressure ng barkada. Ngayon, paano natin masisiguro na tuloy-tuloy ang disiplina? Dito papasok ang paggawa ng Financial Vision Board. Simple lang ang konsepto. Gumawa ng malinaw na larawan ng iyong financial goals. Isulat ang petsa kung kailan mo gusto mong maging debt-free. Halimbawa, debt-free by December 2027. Ilagay ito sa isang papel, kartulina, o kahit sa digital board. Idikit sa lugar na lagi mong nakikita, sa kwarto, sa pinto ng cabinet, o sa harap ng study table. Ang goal na iyon ay magsisilbing paalala araw-araw na may direksyon ang iyong pera. Ang vision board ay hindi lang decoration. Ito ay mental discipline. Kapag araw-araw mong binabasa ang petsa ng iyong debt-free goal, mas nagiging malinaw sa isip mo ang dahilan kung bakit ka nagtitipid, kung bakit ka humihindi sa gastos, at kung bakit ka nagsusumikap sa side hustle. Ang simpleng habit na iyon ay nagre-rewire ng utak. Ang dating ugali na impulsive, unti-unting napapalitan ng ugali na disiplinado. Isang halimbawa, si Jenny, isang guro, may utang na 30,000 pesos sa credit card. Gumawa siya ng vision board at isinulat, debt-free by June 2028. Araw-araw, binabasa niya ito bago pumasok sa trabaho. Sa tuwing may tukso na bumili ng bagong bag o sapatos, naaalala niya ang petsa. Ang tanong sa isip niya, makakatulong ba ito para maging debt-free by June 2028? Kapag hindi, humihinto siya. Sa loob ng 2 taon, nabayaran niya ang utang at ang vision board ay naging simbolo ng kanyang transformation. Ang financial vision board ay parang compass. Kapag naliligaw ka sa tukso ng gastos, ibabalik ka nito sa tamang direksyon. Kapag napapagod ka sa pagbabayad ng utang, ipapaalala nito na may finish line. Kapag nawawalan ka ng motivation, ipapakita nito na may dahilan kung bakit ka nagsusumikap. Ang simpleng habit na ito ay nagiging tulay mula sa disiplina tungo sa sustainability. Ang panata ng bagong ugali ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa character. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili, hindi lang utang ang mawawala, kundi pati ang stress, ang hiya at ang takot. Ang kapalit ay peace of mind, confidence, at freedom. Ang tunay na yaman ay hindi sa laki ng sahod, kundi sa kakayahang pamahalaan ang pera ng may disiplina. Kapag natutunan mong gumawa ng financial vision board at araw-araw mong binabasa ang petsa ng iyong debt-free goal, mas nagiging matibay ang iyong mental discipline. Ang panata ng bagong ugali ay nagsisimula sa simpleng habit, pero ang epekto ay panghabang buhay. Ang yaman ay hindi lang pera, kundi ugali. At kapag ang ugali ay disiplinado, ang pera ay susunod. Mahalagang paalala, ang pagputol sa cycle ng utang ay hindi madali, pero posible kung may malinaw na plano at disiplina. Tandaan na ang pera ay kasangkapan lamang. Hindi ito sukatan ng ating halaga bilang tao. Ang tunay na yaman ay nakikita sa kakayahang kontrolin ang sarili, maglaan para sa kinabukasan, at magtayo ng matibay na pundasyon para sa pamilya. Huwag matakot humarap sa resibo, huwag mahiyang humindi sa gastos na hindi kaya, at huwag magpatalo sa tukso ng pakitang tao. Ang bawat maliit na hakbang, mula sa pagbuo ng emergency fund hanggang sa pagdagdag ng side hustle,
ay nagdadala sa iyo palapit sa financial freedom. Ang pagbabago ay hindi instant, pero ang consistency ay magbubunga ng malaking resulta. Ang panatan ng bagong ugali ay nagsisimula sa araw-araw na desisyon na piliin ang disiplina kaysa sa luho. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Hindi ito dapat ituring bilang professional financial advice. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.